again to another vlog. Finish to sa last na vlog ko. Then sa araw to, share ko sa inyo kung ano yung gagawin ninyo sa mga aglaonimas ninyo na nag-etiolate or yung tumataas yung kanilang mga stem. Ito yung ating Miracle Pink. Ayan siya. Nakita ko na successful yung ating air layering kasi lumabas na talaga yung mga panibagong roots dito. Pinakita ko sa inyo to last na vlog ko kung paano ko siya ginawa. Yung stem niya, dito na yung mga dahon and then dun sa baba niya, itaas na talaga yung kanyang stem. Ang gagawin natin, ipuputulin natin. So kung takot kayo magputol ng inyong mga aglaonimas, lalo na yung ating mga rare plants na aglaonimas, ang gagawin natin ay mag-air layering tayo nito. Ayan, maglagay tayo ng cup. Iba nga, cellophane lang yung pinagtakip nila dito. So, kaya tayo ng pamis or coco pit para magkaroon siya ng panibagong roots dyan sa kanyang mga stems, doon sa kanyang aerial parts na pwede lumabas doon yung mga roots. So, ang ginawa ko dito, naglagay ako ng anaa. Anaa is yung rooting hormone para mas madali siyang lumabas yung mga aerial roots niya. So, ngayon, tingnan niyo siya. Ang dami ng roots dito. Ayan. Ayan, dami ng mga roots na lumabas dito, guys. Ngayon, share ko sa inyo kung paano ko ginawa yung aking aglaonema na red at saka yung aking pink lipstick. So guys, yan naman siya kung gano'n na siya ka-successful. Diba? Try ako dito mag-propagate dito sa ating aglaonema na hindi masilan, alagaan, at saka hindi masilan na i-propagate. So ito siya, nung nakita ko to kasi nag-etiolate na talaga, tumaas talaga yung kanyang dahon. Ito yung dati nating aglaonema na red hengheng na hindi ko pa siya na-propagate. Tingnan naman siya kung gano'n siya kalegi. And also guys, yung ating aglaonema na pink lipstick, ayan siya. Ayan, legi na rin siya. Kaya napag-isipan ko talaga na putulin na lang or i-top cut siya para maparami natin siya at saka maging maganda rin yung kanyang tubo. Putol ako dito, pinutol ko yung sa itaas. Make it sure na yung cutting materials na ginagamit ninyo ay sterile siya para iwas sa bacteria or sa mga fungus na dumadapo dun sa ating mga cutting materials. Kailangan din na hanapin ninyo yung growing points or yung node kung saan kayo magputol dun sa mga legi ninyo na aglaonimas para sure na mabubuhay ninyo inyong mga plants. Ang gagawin ninyo, hanapin ninyo yung matured na stem dun sa baba. Dun kayo magputol. Katulad nito. Ito, pwede pa ito maputol eh. Ayan. Diba? Kita ninyo, meron siyang aerial roots dito oh. Ayan oh, meron na naman siya oh. Pwede itong putulin uli. Ayan. Nung pinutol ko siya dito, nagputol ako dito, naglagay ako ng rooting hormone, pati na rin yung top cut. Ang ginawa ko, tinusok ko na lang siya ulit dyan. Nakita ko na successful yung ating top cut kasi meron na siya mga bagong roots dyan. Ayan. Pasensya po sa ating kamay. Para for sure na mabubuhay talaga ito, kailangan kong lagyan ng rooting hormone or anaa. Kahit na anong rooting hormone na gagamitin natin. So, kailangan na lang natin siya ibabad or isuk sa rooting hormone 5 to 10 minutes before natin siya itatanim. Sa potting mix na gamit natin, Rysal, coco cubes, pamis, coco peat, carbonized Rysal, acacia leaves, charcoal. Yan lang yung gamit ko para sa aking mga aglaonimas. Yung ating pink siam or tinatawag nilang pink lipstick. Ayan. From Thailand din to na varieties. Ang ganda niya, no? Ayan. May panibago na naman siyang tubo dyan, oh. So, pwede ka naman dito magputol. So, yung mga top cut niya, dito ko nilagay. Lagay ko dito. Yung isa naman, ay, hindi pala. Hindi pala, guys. Ito pala yung isang babies niya. Tapos, yung top cut dito, nilagay ko dito sa panibago natin na ano. O, kulang to ng tubig. So, kailangan to i-water. Yan, nilagay ko siya dito, 'di ba? Tingnan niyo siya, oh, gano'n siya kalash. Ay, ang ganda. Yan. Kaya sabi ko na successful yung aking propagation dahil nabuhay ko sila na maganda ko lang tubig. Ayan, oh, nag-ano siya, oh, nag-mutate siya. Yan.
Kung yung mga plants ninyo or yung mga aglaonimas ninyo ay nag-inoculate na or tumaas na kanilang mga stem, ang gagawin ninyo is top cut kayo or mag-air layering kayo sa inyong mga aglaonimas. So ngayon, shinare ko sa inyo ito dahil nakita ko naman na successful. Hindi ko naman siya i-share sa inyo kung hindi nag-successful yung ating propagation, yung ating cutting ng propagation. Kaya, share ko sa inyo. Ayan guys, kung bago pala kayo sa channel na to at saka kung gusto niyo ng mga iba't ibang kaalaman ng pag-alaga ng ating mga halaman, please pakilambing naman po sa inyo na pakisubscribe yung ating YouTube channel at kasaka pakiclick na rin yung ating bell button para ma-notify kayo pag may mga bago akong videos na ina-upload. Saka guys, pakifollow naman yung ating Facebook account, yung Love Key Garden natin. Ayan, para marami-rami rin naman tayo doon. So, thank you so much po sa lahat po ng mga followers natin at saka sa mga palaging nanonood sa ating mga vlog. Thank you po sa inyo lahat. Pag-alaga sa kanila, kailangan natin sila lagyan talaga ng, kung sa tao pa, food supplement. So, yung sa kanila, fertilizer yung nilalagay natin sa kanila. Yung fertilizer na gamit ko sa kanila, sa ngayon ay, yung Indo fertilizer. Nakita ko naman na maganda yung kanilang tubo. Kaya, shinare ko sa inyo. Yung iba naman, gumagamit ng Osmocote. Yung mga slow release na fertilizer, magaganda din sila. Subok ko na sa aking mga halaman. Kaya, try nyo rin sa inyong mga plants. Dati, gumagamit ako ng Osmocote, Nutricote, Maxicote. Na-try ko na yan lahat, guys. Okay yung mga plants nila. So, ngayon, itong ating bagong propagation, ito yung plants na ni-try ko yung ating Indo fertilizer. Maganda talaga yung Indo fertilizer para sa ating mga plants. So, maganda naman yung tubo nila at saka okay naman sila. So, kaya sinishare ko sa inyo. Yung Indo fertilizer is organic fertilizer siya from Indonesia. Meron ako binibenta sa ating Facebook account, yung Indo fertilizer. Pero sa ngayon, naubusan ako. Ayoko muna magbenta kasi wala na ako para sa aking mga plants. Sa ngayon, ito yung update ng ating mga aglaonimas. Nalagyan natin yan ng Indo fertilizer. Saka nag-spray tayo ng insecticide at saka fungicide. Lalo na pag palaging umuulan guys, kailangan talaga tayo mag-spray ng fungicide and insecticide. So, sa ngayon, ito yung ating mga plants na naka-revive na from the time na pabayaan ko sila dito sa garden. Nakita niyo naman kung gaano na sila ngayon kaganda at unti-unti na rin silang lumalaki. Yung mga dahon na maliliit, lumalaki na rin yung kanilang mga dahon. Kaya I'm so happy na nakita ko sila kung gaano na sila kaganda at saka gaano na sila kasigla ngayon. At sana tuloy-tuloy na to. Isa ito sa mga nabili ko sa Thailand. Napakaganda ng varieties na to. And then ito din sila. Mga common to dito sa atin. Pero kita nyo naman kung gaano sila kaganda. Lalo na pag naalagaan natin ng mabuti. Ito yung ating Cecilea at saka yung ating mga iba't ibang varieties ng ating mga kamkut na nabili ko rin sa Thailand. Ito naman yung ating Frozen or Lucky. Sama ko na rin i-flex yung mga worthy ako dito. Kita nyo man, kulang pa to ng tubig. So, kailangan na mag-water dito. Pero yung fertilizer na gamit ko dito ay Indo fertilizer din. Pati na rin dito sa ating mga Gasteria na variegated. At saka yung ating mga cacti or cactus. Dito rin ko nilagay. Ito yung ating Caladium na Thailand varieties din. Ayan. Ito naman yung ating Mahadthai. Kita nyo naman, nag-mutate siya. Ang ganda ng kanyang dahon. Naging common na to dito sa atin, lalo na dito sa Mindanao. Pero, ayan, nag-mutate yung kanyang dahon. Saka, dito ko nilagay yung mga iba't ibang kong Caladium kasi nag-spray kasi ako galing ng fungicide at saka insecticide. Kaya nilagay ko sila dito sa baba. So, pagkatapos nito, saka ko na naman sila i-arrange dito sa itaas sa mga plant rack natin. Tingnan naman kung gaano nakalaki yung kanilang mga dahon. Kahit yung kanilang mga dahon ay lulubog at lilitaw, isa pa rin sila sa mga gusto kong alagaan. Kaya, naparami ko sila dito. Ayan, tingnan nyo naman yung ating philodendron na Burle Marx na variegated. Akala ko nag-revert na to. Kita nyo naman yung mga bagong possible na dahon, nag-variegate na kaya I'm so happy na palago ko siya at saka naparami ko yung kanyang dahon dito. Ito muna yung laman ng ating vlog ngayon at sana nagustuhan ninyo at saka meron kayong natutunan dito sa ating video ngayon. Thank you so much at sana ingat kayo palagi. God